Kahit Pangulo, sakop ng lifestyle check sa buong ehekutibo at handang maglabas ng kanyang SALN o listahan ng mga ari-arian at utang ayon po yan sa palasyo. Panawagan ng ilan, alisin na kasi ang patakaran ng ombudsman na pumigil sa basta pagsasapubliko ng mga SALN. Nakatutok si Joseph Morong. Bawal lumabas ng bansa ang mga opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH hanggang Nobyembre, maliban kung kailangan bumiyahe abroad para sa mga urgent medical reasons. Yan ay para mas mapadali ang investigasyong ginagawa sa DPWH. I want everybody to be on board. We are in the process of these mga ongoing investigations from all sectors. Kailangan ko lahat ng mga tao dito na should be available. Ang pagsuspinde sa mga biyaheng pa-abroad ng mga opisyal at empleyado ng DPWH ay sa harap ng iniutos na lifestyle check ng Pangulo sa mga posibleng may kaugnayan umano sa mga maanumalyang flood control projects. Kahapon sinabi ni Bunoan na handa niyang buksan ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ngayon, sabi ng Malacanang, kahit ang Pangulo, ganun din. Ang SALN ay deklarasyon ng mga ari-arian, utang at kabuang yaman na taon-taong isinusumite ng mga nasa gobyerno. Lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Pero sino ang gagawa nito? Kasama sa naunang binanggit ng palasyo na pwedeng gumawa nito ay ang mga departamento mismo, ang Bureau of Internal Revenue na gumagawa na nito at ang Ombudsman. Ngunit ang ombudsman po ay isang independent constitutional body at kung ano man po ang kanilang magiging proseso or mechanics patungkol po dito, nasa ombudsman na po yun. Ang ilang mga kongresista sinabing ang ombudsman nga ang dapat mamuno sa lifestyle check pero dapat daw ay bawiin muna ang polisiya ng ombudsman na kailangan munang pumayag ang may-ari ng SALN bago isa publiko ito. I do not think there is anything kasi in the law that prevents a SALN document from being given to the public. Since the public office is a public trust, all documents that you submit in order to get into that public office should also be public. That particular deep dive should be undertaken by the ombudsman. Sila talaga yung main agency to undertake this particular action. No? So hopefully the new ombudsman po will do all of it. No? First, to change the rules relating to SALN disclosure, and second, yung deep dive. Ang tinutukoy nila ay ang Memorandum Circular No. 1 na inisyo ni kariretiro lamang na Ombudsman Samuel Martires noong 2020 kung saan nakasaad na maaari lamang makuha ang kopya ng SALN ng taong may-ari nito o ng kanyang kinatawan o kung may utos ang korte o bilang bahagi ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. There is a complaint. Halimbawa, may involved na congressman. Opo, sir. Yan, game. The investigator now of the Office of the Ombudsman will request the Speaker, okay, to furnish him 10 copies for the past 10 years of the SALN of this particular congressman. At hindi niya pwedeng gamitin, sir, yung MC, di ba? Hindi, kasi yung MC nasa amin lang eh. Kahit bago pa ang 2020, hindi na basta nakakakuha ng SALN sa Ombudsman. Pang 2017 pa ang huling SALN ng isang Pangulo na nais sa publiko. Sa panahon daw niya, sabi ni Martires, kailangan may reklamo munang ihahain laban sa isang taga-gobyerno bago buklatin ng SALN para sa lifestyle check. Let's say, any of the grounds under 3019 or under other laws like plunder, hindi pwedeng lifestyle check per se. Kasi that would be fishing expedition on our part. Pero nasa bagong ombudsman na raw ito kung babaguhin. He can repeal that. He does not have to follow what I did. Hindi lahat ng SALN ay nasa ombudsman. Ang SALN ng mga senador at congressman halimbawa ay nasa kani-kanilang mga kalihim, habang ang sa mga maestrado ng Korte Suprema nasa clerk of court. Ang iba pang mga public officials tulad ng mga kalihim o mga regional director dapat sa Civil Service Commission o CSC nagsusumite, bagaman isinusumite na ngayon sa Office of the President. So bakit napunta ang cabinet members sa Office of the President? Wala sa batas yun eh. So anong authority ng civil service ngayon? Sabi ng CSC naman, handa rin silang magbigay ng hawak nilang kopya kung may kaso rin at utos ang korte.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.